Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Jojen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo Seminary Edition. At ngayong araw po ay October 22, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay unchangeableness. Ano ang kahalagahan ng Diyos na hindi nagbabago? And yung scripture po natin ngayong araw is Numbers chapter 23 verse 19. And sabi po dito sa ating concept na unchangeableness, God's immutability means He never changed in being. Attributes, purpose, and promises, He is the same yesterday, today, and forever. God's character remain constant. This assumes believers that His word, covenant, and saving purpose stand firm. While creation shifts and fades, God is the eternal rock and refuge who secure our confidence. And yung sabi po dito sa ating scripture na Numbers chapter 23 verse 19, ang Diyos ay hindi tao na nagsisungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? And yung sabi po dito sa ating teaching number 1, God's word is trustworthy. Sabi po dito na yung ating Panginoong Diyos is yung mga word niya po, God's words niya is talagang kapatipaniwala at trustworthy. Na dapat na magtiwala tayo dito dahil yung ating Panginoong Diyos is talagang He never changes in being, attributes, and purpose, and His promises. And teaching number 2, God's promise is sure. Yan nga po, na yung ating Panginoong Diyos is talagang trustworthy and yung mga promise niya ay talagang tinutupad niya. Is kung ang Panginoong Diyos ay mag-promise sa atin, ito ay talagang sure na kanyang tutuparin. And teaching number 3, God's character is consistent. Sabi po dito na yung ating Panginoong Diyos is yung character niya talaga is consistent. Kung tayo ay mahal ng ating Panginoong Diyos, sa susunod at sa mahabang panahon, tayo pa rin ay mahal ng ating Panginoong Diyos. And application number 1, read and understand God's will in the Bible. Sabi po dito, na-apply po natin sa sarili natin or sa life natin, nabasahin talaga natin at alamin talaga natin, i-understand talaga natin yung mga will ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Bible. And application number 3 ay 2, rely on God's sovereign plan and promises. Sabi po dito na i-apply po natin sa life natin na tayo ay lagi mag-rely dun sa sovereign plan and promises sa atin ng ating Panginoong Diyos. And application number 3, rest in God's constant nature and character. Sabi po dito na i-apply po natin sa buhay natin na lagi tayo magpahinga doon sa ating Panginoong Diyos, doon sa nature na binibigay niya sa atin na safety nature, pati na rin po sa character na meron siya sa atin. And lang po yung araw. Maraming salamat. God bless.